Magandang hapon po, Ginoong Tagapangulo, at maraming salamat po sa pagkilala sa inyong lingkod. Ang aking pong simpleng resolusyon sana na idudulog sa ating 12 City Council ay ang maraming reklamo po na natatanggap ng aking tanggapan tungkol po sa ating malaki at maganda naman na mall nakatapat po mismo ng City Hall. Hindi ko po alam kung pamilyar ang ating mga kapwa konsihal, pero ang parking area po ng SM City Mall, Manila, ay nairereklamo po dahil po sa kawalan ng palikuran o kahit man lamang doon sa simpleng ihian ng mga driver o mga pasahero man na pumupunta po at humihimpil doon sa parking area. Actually po, meron akong hawak-hawak dito na parking directory. Kung bibilangin ko po ito ay 11 story po ito. Kung papansinin po natin, doon po sa parking area ng SM, mula po doon sa 5th floor na nag-o-open po ito ng alas 10 ng umaga hanggang gabi po, ay wala pong palikuran, Your Honor. Kaya po, kahit po yung umaga ka dumating at gusto mong umihi man lamang o maghugas ng kamay, ay wala po kayong pupuntahan. Lalo na po pagdating na po ng uwian, Your Honor, ay napipilitan po ang mga nagmamaneho po ng kanya-kanyang sasakyan na doon na lamang umihi sa gilid ng parking area mismo mula po sa grado ng ika-5 at hanggang doon sa grado ng ika-10 palapag, Your Honor. Meron po kasing palapag ang SM na mula po doon sa una hanggang po sa level 4 o level 5, yun po ay nag-uumpisa naman buksan para sa ating mga kababayan ng alas 10 ng umaga. Maaga pong binubuksan ang palapag ng SM ng 6 na palapag hanggang ika-10. Ito po ay binubuksan naman ng 6 a.m. Ang aking po kahilingan, sana po ay bigyan ng atensyon ng ating kagawaran ng yung sanitary inspector po natin na ito ay bigyan ng report o ulat, Your Honor, para po malaman nila mismo at makita nila napakapanghi po, napakarumi po ng parking area na yan. At nakita naman po natin, isinait ko rin po dito sa simpleng kapasyahan na ito na doon nga po sa rule number 9 ng sanitary section bilang 901, general requirements ng all buildings po, ay kailangan po ay mayroon silang palikuran para po sa mga taong gumagamit po ng pasilidad, Your Honor. Yun lamang po, kasi talaga pong kung kayo man, hindi ko nga po alam kung nakakarating nga po aking mga kapwa konsehal doon sa parking area na sinasabi ko, ay malalaman po ninyo. Pero minumungkahi ko po, Your Honor, na wag na po kayong pumunta at para maamoy nyo pa. Yung sanitary inspector na lamang po natin dahil hindi po ninyo magugustuhan ang amoy ng palapag ng mula 5 hanggang ika-10 palapag ng SM parking lot. Yun lamang po, maraming salamat po. Punong Mayorya. Hello, Ginoong Tagapangulo, minumungkahi ko po na buksan ang panahon ng diskusyon at debate. Minumungkahi na po ng Mayorya na buksan ang panahon ng diskusyon at debate. Meron po bang tumututol pagkat wala pinagtitibay?
Konsehal Yan Ibay. Thank you po, Your Honor. Your Honor, I would just like to ask the principal author po if the mall management po has been notified po of the odor issue, and if they have been notified po, what steps have they done to address the said issue po? And given po na he has garnered reports po from different individuals po, sabi nga po niya may mga nagrereklamo na po sa kanya pong office, were there any potential health risks found po associated with the persistent odor po na sa SM nga po? Konsehal Rod Lacsamana. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Alam po ninyo, bilang konsehal ng Maynila, ang aking pong tungkulin ay gumawa ng batas at tumanggap ng mga reklamo. Hindi ko naman po tungkulin na sabihin sa SM na ayusin nila ang kanilang gusali. Bagkos, kaya po ako humihiling ng inyong kapahintulutan na sana po ay bigyan natin ng pagpapaalala ang sanitary inspector na sila ang mag-inspeksyon mismo ng lugar para mabigyan ng tugon ang kahilingan ng mga taong bayan na magkaroon ng palikuran o hugasan man lamang ng kamay doon po sa parking area. Salamat po, Your Honor. Konsehal Yan. Your Honor, I don't think any of my questions were answered properly po. But then, whenever I make resolutions po kasi I make sure po na lahat po ng data po kinokolekta ko. So, ayun nga po, I'd just like to know kasi if this is an odor issue po, I'm pretty sure naman po na ang una pong lalapitan yan is yung mall management po mismo. So that's why I was asking the principal author po if may nakalapit na po ba sa mall management. I wasn't directly saying naman po na siya po na trabaho niya po yun, but I would just like to know if nalapitan na po yung mall management. Hindi ko naman po kine-claim or sinasabi na trabaho niya po yun. Ginoong Tagapangulo. Yes, Konsehal Rod Lacsamana. Parang hindi ko po naiintindihan ang katanungan. Ang katanungan po ba niya ay patungkol sa akin kung tinanong ko na ang management ng SM tungkol sa problema? Konsehal Ibay. Yes po, Your Honor. I would just like to know po if na-inform na po ang SM regarding this said issue po. It's pretty much a simple yes or no answer po, yung ina-expect ko lang po. So, yun lang po. Ginoong Tagapangulo. Konsehal Rod. Kagaya po ng tinuring ko kanina, tinuran kong kasagutan, hindi ko naman po trabaho na pumunta sa SM at sabihin sa kanila na dapat nilang ayusin ang kanilang gusali. Kaya ako nga po hinihiling at dinudulog sa inyo sa talakayang ito na utusan, atasan natin mismo ang opisina nakakasakop ng sanitary inspection para sila ang magsabi sa pamunuan o may-ari ng gusali na sana ay ayusin nila dahil sa dami ng reklamo na ipinahayag ng isang konsehal sa konseho dito sa ika-12 konseho ng Maynila, Your Honor. Ang kasagutan po ay hindi. Dahil hindi ko naman po yung trabaho para makipag-usap sa kanila at baka po ako pa ay mapagbintangan na sila ay mayroon akong masamang intensyon kaya ako sila sinisita, Your Honor. Salamat po. Dr. Irma Alfonso. Your Honor, thank you. Siguro po, ang ibig lamang sabihin ni Konsehala Yan, in the process po, dahil nasabi po ni Konsehal Rod Lacsamana na meron ng dumulog sa kanya at nagreklamo tungkol doon sa issue. In the process kasi, pag sa akin kasi lumapit ang isang tao, sinabi sa akin yon, tatanungin ko, syempre unang-una, kayo ba ay dumulog na sa SM? Yun lamang po siguro ang gustong malaman ni Konsehal Yan. Kung in the process na nagreklamo sa iyo ng diretso yung tao, kung natanong mo ba na kung sila ay dumulog na doon sa inirereklamo nilang issue doon sa SM, Your Honor. Yun lamang po. Konsehal Lacsamana. Salamat po sa paglilinaw, Konsehal Irma Alfonso. Maliwanag po sa akin yun. Tama po siya. Sinabi ko po sa mga nagre-reklamo na tanggap ko sa opisina na kayo ba ay nagsabi na ng inyong reklamo tungkol dyan sa mapanghi na palikid ng parking area na yan. Ang tugon po nila ay opo. Sinabi po nila sa gwardiya na bakit
napakapanghi naman ng inyong lugar. Hinahayaan nyo ang mga driver na kung saan-saan na lamang po umiihi. Hindi naman po magandang sabihin dito, pero minsan po ay meron pang number 2 na nagagawa doon dahil po walang palikuran. Yun lamang po, Your Honor. Pero malinaw po sa akin ng katanungan, yan po ang sagot ko, na sila po ay nagsabi rin at nag-ulat sa gwardiya sa bawat level po na nasasakupan ng mapanghing parking area. Salamat po. Consiel Lubiloso is recognized. Thank you, Your Honor. Sa parte ng mga tao na nagpupunta ron at walang makita na palikuran o kaya ay mga portable urinary place, ay napakahirap. Ako po sa sitwasyon ko at sa edad ko ay hindi po ako pwedeng magpaliban pag ako'y jingle na kailangan agad-agad dahil kung hindi maiihi ako sa lawal. Kaya maski na sa sasakyan ay may baon ako naan dahil agad-agad. At napakahirap po ng sitwasyon na yan sa mga driver na talagang merong problema nakatulad ko o mga diabetic na mga tao. At siguro ito na yung trabaho. May trabaho na ngayon ng sanitary natin. Nadinig na to sa City Hall. Siguro yung inspector natin ay agad-agad puntahan ang lugar na to at inspeksyonin dahil bawal talaga ito. So yun lamang po. May trabaho ng ating mga sanitary inspector. Consiel Tolsarcal. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, gusto ko lang din po imungkahi din po. Alam ko po, doon sa kapanahunan po na hawak ko pa rin din naman po yung Environmental Committee din po natin, ay alam ko po ang ating Environmental Police ay pasok rin din po sana yan doon sa deputization din po nila. Regardless rin po, dahil ito naman po ay private na building din naman po. Ang sa labas naman din po niyan ay parte ng public. And naitatanong ko lang din po kung na-deputize po ba natin ng maayos or nabibigyan po ba natin ng tamang paglabas po ang ating mga environmental police other than yung mga regular na mga police din po natin na naninigurado po dapat na sila po ay sita or nakakapagbantay dun sa mga nag-defecate or nandudumi dun sa mga iba't ibang mga parte po ng ating mga gusali dito po sa ating lungsod. So, ang tanging kong rin po, the question rin po talaga is para rin po sana dun sa namamahala po dun sa ating mga environmental police as well as yung mga rin po, nagbabantay din po dun sa area ng mga gusali po na yun. Maraming salamat po. Itong kanyang obserbasyon ay sa tingin niya ba sa SM lang po ba ito nangyayari or maaring nagaganap din po ito sa mga iba't ibang pribadong parkingan ng iba't ibang establishmento? Councilor Rod Laksamana. Ulitin ko po, Ginoong Tagapangulo. Ginoong Tagapangulo. Councilor Boyce. Nais ko pong ulitin ang aking katanungan sa ating punong may akda. Nais ko sanang itanong sa ating punong may akda kung itong kanyang obserbasyon ba ay sa tingin niya ho ba maaring nangyayari rin ito or nagaganap din ho sa mga iba't ibang establishmento kagaya ho ng parkingan ho ng nasabing establishmento? Councilor Rod Laksamana. Ako po ay, bago po ako sumagot, ako po ay natutuwa dahil yung simpleng resolusyon natin ay talagang binibigyan natin ng diin at pagtugon sa talakayang ito. Unang-una po, sasagutin ko lamang po ang Minority Floor Leader na napaganda po ng suggestion niya kanina. Ako po ay bukas loob na tatanggapin sa pagdating sa period ng amendments na i-amend natin ang resolution na hindi lamang ito patungkol sa particular na establishmento na SM
na nakakakuha tayo ng reklamo. At kasagutan po kay Konsehal, aking ginagalang na Konsehal Boy Isip, alam po ninyo, kaya po ako hindi nakikinig kanina po lamang ay mismo si Konsehal Babilin po ay nagre-reklamo sa akin na meron po siyang isang ospital na pribado na pinuntahan, napakalaki, at may parking area. Meron nga pong palikuran, pero sinasabi po na ito ay sarado at hindi magamit. At nagre-reklamo din po ang mga may-ari ng sasakyan dahil sila ay walang mapuntahang palikuran. Makapaghugas man lamang ng kamay o jumingil sa wikang kolokyal natin, o lalo pa po ay kailangan pumunta sa palikuran, ay sarado daw po ang palikuran. Ibang kaso naman po yon. Kaya lamang po ako nakagawa ng ganitong kapasyahan na sana po ay tulungan yung maipasa. Dahil alam naman po ng Department of Sanitary ang kanilang mga tungkulin. Babasahin ko na po yung keynote kong whereas. Whereas pursuant to Rule Number 9, Sanitation, Section 901, General Requirements, all buildings hereafter created, altered, remodeled, relocated, or repaired for human habitation shall be provided with adequate and suitable wastewater treatment and such other measures required for the protection and promotion of health of persons occupying the premises during their stays of waiting. So ang ibig ko pong sabihin, kapag nahiling po natin, naatasan natin ng sanitary inspector na makagawa ng report, hindi na po natin kailangan sabihin sa kanila na trabaho ninyo na kung ano man po ang establishmentong yan, ay i-required nyo na magkaroon man lamang ng hugasan ng kamay o palikuran para ang mga tao ay makaihiman lamang o makadumi kung kailangan at hindi yung wala kayong pasilidad para sa mga taong kailangan gawin ang kailangan nilang gawin. Meron nga po kayong palikuran, kung sarado rin naman, baliwala rin po yon. Yun lamang po. Sana po nasagot ko ang inyong katanungan. Ginoong Tagapangulo. Councilor Boy Isip. Sa makatuwid po, base po sa kasagutan ng ating punong may akda, ay itong suliranin na ito ay nagaganap din ho sa mga iba't ibang establishmento na sa tingin ko po ay nangangailangan din ho ng atensyon ng Konseho ng Maynila. Nais ko sanang rekomenda kung papayag din ho ang ating punong may akda na kung ito'y maaprobahan ngayon, ay sana ito ay mapag-usapan din sa committee level na sa ganun po mapatawag natin ang iba't ibang establishmento or mga asosasyon ng mga establishmentong ito at maparating natin sa kanila ang ganitong suliranin. Hindi lamang ho sa kalinisan, kundi sa kalusugan din ho ng ating mga mamamayan na gumagamit po ng kanilang pasilidad. Yun lamang po at ako po ay nagpapahayag din ng aking suporta sa resolusyon na ito at magandang ito'y mapag-usapan at mabigyan din po ng kasagutan at malinaw na katugunan po para sa ating lahat. Yun lamang po. Maraming salamat. Your Honor, Councilor Tol Sarkal. salamat po. Panghuli na lang din po siguro. In line na lang din po dun sa suhestyon ng ating konsehal po mula po sa ika-5 distrito. Madami rin pong talagang factors din naman po na nagpe-play out din, lalo na dun sa kalinisan po, dun sa kapaligiran din po na yun. Ang dami pa po nating kailangang tignan ng maigi na mga areas, hindi lang po dun sa SM. Kaya kung mamarapatin po, baka pwede po natin mas i-expound pa sana yung mga areas na tututukan po natin dito, maliban pa po sa SM. Total tayo naman po, ang habol naman po natin ay maging maayos rin naman po ang ating syudad na wala pong kaano-anong mga dumi. Siguro po mas nararapat po kung mas
mas comprehensive po, ng mas kabuuan po sana yung mga concerns po na ito para lamang po at least mabuo at matugunan po natin ng maayos na mabibigyan po natin ng magnification po yung mismong problema para mabigyan po ng suliranin na maayos yung ating mga problema sa pangkalikasan po. Yun lamang po. Maraming salamat po, Your Honor. Salamat. Your Honor. Councilor Onolim. Your Honor, maraming salamat. Your Honor, nais ko lang hong susugan yung binanggit ng ating Minority Floor Leader, Councilor Philip Lacuna, patungkol po sa resolution urging the sanitary inspector. Your Honor, nabasa ko po ang resolusyon, nilalaman ng resolusyon, pagkamat ito po ay pag-urge lamang doon sa sanitary inspector of the Manila Health Department to conduct an ocular investigation. Pero ito po'y parang nasi-single out lamang ko yung SM City Manila. Ako po ay tuwing Saturday and Sunday, madalas po ako nasa Lucky Chinatown. Minsan namimili, kasama ko yung aking pamilya. Nagpa-park ko kami doon sa likod. Pag nakita niyo ho yung parking mall doon, may nakikita ho kayo doon, umiihi na lang doon sa likod ng kanilang mga kotse at garahe. Dahil nga ho walang minsan wala hong mga toilet o mga parking area na available. So tingin ko sa resolusyon na to, sana wag lamang ho SM City Manila yung nakalagay ho dito. Mas maganda kung mamarapatin ho ng punong may akda, ito po sana maging resolution resolution in aid of legislation, in aid of inquiry to investigate, investigahan in aid of legislation, to conduct an inquiry in aid of legislation para ho lahat ho ng mga malls dito sa atin hong lungsod, maimbestigahan ho yung mga obnoxious odor doon ho sa mga parking areas po sa buong lungsod ng Maynila. At ito po kasi, Your Honor, nais ko lang din hong i-cite kasi na wala naman ho talaga sa atin hong bansa na there's no specific national law that explicitly mandates the provision of toilet facilities with parking areas po sa mga malls. Pero however, the general requirements under po, meron hong Presidential Decree number 856, yun ho yung the Sanitation Code of the Philippines, and yung Presidential Decree number 1096, yung the National Building Code of the Philippines. Ito po, we can be interpreted to imply such a necessity, particularly in large establishment like po yung mga malls. So yung Presidential Decree number 856, ito po yung decree mandates that establishment providing public services, including malls, must ensure sanitary condition. So while it does not specifically require toilets in parking areas, it does require that public facilities have adequate sanitary provision, so which could extend to large parking areas associated with public buildings like malls. Ito po, tingin ko, ito po ang nababiolate po nila, yung Presidential Decree number 856, yung Sanitation Code of the Philippines. At ito pong sa mga malls po, isa pa ho yung nababiolate po nila, yung Presidential Decree number 1096, yung National Building Code of the Philippines. Yung the building code provides comprehensive guidelines on the construction and maintenance of buildings, including sanitation facilities. So although it doesn't specifically mention parking facilities, it does require that all parts of a building, including areas accessible to the public, meet certain health and safety standards. So ito po, tingin ko kailangan ho nating inspeksyonin at gumawa ho tayo. Ito po ay mai-refer sa committee na dapat ho mag-imbestiga, Committee on Health o Committee on Environmental and Sanitary. Mapatawag po ang lahat ho ng mga mall. Kung ito ho, mag-submit ho sila sa ating committee at hindi lamang ho papuntahin ng sanitary inspector. At tingin ko sa resolusyon na to, kung sakaling magpasa ang resolusyon na to, magbigay din ho ng proper na committee report kung ano ho yung magiging kaukulang findings na
pagpunta niya po doon sa mga malls, hindi lamang ho sa SM City Manila. Sana ho, General, wag lamang ho SM City Manila. Maraming salamat po. Ako po ay nakikisa sa resolution na ito. Magaganda yung sinabi ng ating mga kasamahan. Pero ang totoo, ang punot dulo nito ay ang kaugalian. Kaya ang kailangan natin, revolusyon. Cultural. Kultura. Disiplina ang kailangan. Disiplina. Hindi magkakaroon ng ganito mga problema kung ang mga tao ay may disiplina. Ang mga nagmamanage ay may disiplina. Ang nagnenegosyo ay may disiplina. Ang namumuno ay may disiplina. Kaya sana po ay baliktarin natin na muli ang nakaugalian natin nang sa ganun maibalik ang kaugaliang Pilipino na naitanim sa atin ng matatanda. Pumunta kayo sa Japan, pumunta kayo sa Singapore, napakabango. Di ba kung madadala lang natin ang ating mga mamamayan sa ibang lugar at para makopya tayo ng mga ginagawa nila doon, gagawin natin para lang hindi na maging problema itong napaka-simpleng problema na ito. Baho lang yung ating pinag-uusapan, ang dami na natin diskusyon dito. So, yun lamang po, pero napakaganda ng napansin ng ating konsihal at dapat din tayong mamansin nang sa ganon ay maihain natin dito. Pero inuulit ko po, ang kailangan natin ng Pilipinas ay revolusyon, kultura. Kultura. Hindi madugo, hindi kultura. Yun lamang po. Maraming salamat. Your Honor, last na lang po para dun sa... Councilor Tol Sarkal. Thank you po. Baka po ano na rin, pagdating po natin sa panahon ng pag-amyenda, mairinig po natin yung kabuuan po kung ano po yung ine-edit. Para rin po, bago tayo mag-decide kung itutuloy din po natin, di ba, makapag-agree po tayo dun sa tamang action po para dun sa suliranin, para tama po yung suliranin po natin para dito. Yun lamang po. Salamat po. Thank you. Councilor Rod Lacsamana. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Dami po nagbigay sa akin ng feedback dahil sa simpleng resolution na ito. Pero meron po silang lahat ng katwiran. Alam niyo po, kaya ako natutuwa dahil ngayon parang ang dating natin ay walang nagkokontrahan at tama naman po yung ginagawa natin. Lamang gusto ko rin pong ipahayag sa session na ito, total pinag-uusapan natin yung palikuran na wala tayong, yung SM walang palikuran. I would like to mention for the record na even itong session ay walang CR. Kaya po, yan po ay ginagawan po ng paraan ng ating mahal na Vice Mayor, Yul Serbo, at ginagawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng pondo at para naman tayo ay magkaroon ng dissenting. Mismo tayong mga konsehal na 38 dito, ang dami po pong mga tao dito nagkakailangan ng palikuran ay kailangan pong pumunta sa malayong palikuran para tayo ay gumamit. Sana po ay tayo po mismo ay magkaroon na rin ng sarili natin dito para hindi na po nawawala ang katulad ni isang Rod Lacsamana na kailangan pang umihi doon sa malayo. Yun lamang po, kung Ginoong Tagapangulo, maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Unalim. Your Honor, can I request for a 1-minute recess, Your Honor? 1 minutong pagpapahinga. Kahit sa punong may akda na ang maging title ay Resolution Urging the Sanitary Inspector of the Manila Health Department to conduct an ocular investigation in all malls within the City of Manila regarding reported obnoxious odors in parking areas and to submit a report within 15 days after their findings. Sa pangunahing mayakda, pumapayag po ba kayo? Ginoong Tagapangulo, ako po ay taos-pusong tinatanggap ang pag-amyenda ng ating kasamahang mula sa Distrito 2 ng Maynila, Konsehal Unolim. Your Honor. Councilor Unalim. Salamat po. Your Honor, nais ko rin hong imongkahi na
i-insert po sa ito po yung maging pang-apat na ito po yung magiging pang-apat na whereas various malls across Manila, including those located near significant government buildings such as Manila City Hall, serve as critical hubs for commerce and public interaction. Yun po yung magiging pang-apat na whereas. Then yung pang-lima po, whereas there have been numerous complaints from drivers and motorists regarding obnoxious odors, particularly emanating from parking areas with concerns related to human waste material, urine, in these facilities. Then, ang magiging pang-anim na whereas under Presidential Decree Number 856, also known as the Code on Sanitation of the Philippines, it is the duty of local health authorities to ensure that all public facilities, including malls, maintain sanitary condition to prevent health hazards and ensure the safety and well-being of the public. Then yung susunod po nating whereas Presidential Decree Number 1096, otherwise known as the National Building Code of the Philippines, mandates that all buildings, including malls, comply with sanitation and safety requirements as a precondition for the issuance of building permits and continued operation. Then, ito po, now therefore be it resolved by the City Council of Manila to urge, as it hereby urges the Sanitary Inspector of the Manila Health Department to conduct an ocular investigation to all malls within the City of Manila regarding these complaints and to submit a report on their findings within 15 days after the investigation. Yun lamang po. Maraming salamat, Your Honor. Maraming salamat. Councilor Rodlock Samana. Punong Mayorya. Ginoong Tagapangulo, minumukhay ko po na isara na po natin ang panahon ng pag-amienda. Meron pong minumungkay ang punong Mayorya na isara na po ang panahon ng pag-amyenda. Meron po bang tumututol? Your Honor, pasensya na po medyo late po yung mikropono. Inihiling po sana ng... Councilor Rodlock Samana. Yeah, salamat po, Ginoong Tagapangulo. May kahilingan lamang po ang ibang konsehal na sa amyenda na sinususog ni Konsehal Uno Lim ay hindi lamang po ang parking area po sana ang pa-inspeksyon natin, pati na raw po ang mga restaurant at mga hospital. Kagaya po ng reklamo kanina ng konsehal ng Ibabilim sa Distrito 1. Baka po pwede, Konsehal 1, na pakibanggit lamang po na including the restaurants and hospitals. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Maraming salamat. Councilor Uno Lim. Your Honor. Your Honor, siguro yung mga enclosed area, not sa open area. Probably yung mga kasama na ho, yung mga hospital na may mga parking na mga enclosed. Basta, Your Honor, lahat ho, hindi lamang ho doon sa mga malls. Siguro subject to style na lamang ho. Malls, hospitals, restaurants na mayroon hong enclosed area. Kasi ang sinight ko po rito, under the National Building Code of the Philippines, usually yun ho yung mga nagbabiolate po dito sa mga obnoxious odor. Pero pag mga open area po kasi, pag restaurant, hindi ho siya enclosed. So, you know, malls, hospitals, and restaurants. You know, Maraming salamat. Subject to style, Your Honor. Thank you. Thank you. Punong Mayorya. Ginoong Tagapangulo, minumukhay ko po na isara ang panahon ng pag-amienda. Meron pong minumungkay ang punong Mayorya. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Minumungkahi ko po, Ginoong Tagapangulo, na ipagpatibay isang resolution urging the Sanitary Inspector of the Manila Health Department to conduct an ocular inspection in all malls within the City of Manila regarding the reported obnoxious odor in the parking area. Mali. Obnoxious area in the parking area? Ano title? Minumungkahi ko po na ipagpatibay po ang isang resolution urging the Sanitary Inspector of the Manila Health Department to conduct an ocular investigation
regarding the reported obnoxious odor within the City of Manila as amended. Meron pong minumungkayan po ng mayorya na aprobahan po ang nasabing resolusyon as amended. Meron po bang pumapangalawa sa motion ng punong mayorya? Pinapangalawan po ni Konsehal Jesus Tagapahardo Jr., Konsehal Nino de la Cruz, Konsehal Irma Alfonso Huson, Konsehal Bobby Lim, Konsehal Marjon Isidro Jr., Konsehal Yanyan Ibay, Konsehal Maki Lacson, Konsehal Roma Robles, Konsehal Dr. J. Benaventura, Konsehal Apol Nieto Rodriguez, Konsehal Papo Gozo Pascual, Konsehal Miley Atienza, Konsehal Tol Sarcal, Konsehal Terence Alibarbar, Konsehal Attorney Chris Bacani, Konsehal DJ Bagatsing, Konsehal Science Reyes, Konsehal Doc Louis Chua, Konsehal Boy Isip, Konsehal Chari Ortega, Konsehal Leila Cuna, Konsehal Fog Abante, Konsehal Philip Lacuna, Konsehal Elmer Par, Konsehal Lou Biloso. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay ang motion.